Kailangan doon ng kotse. Kailangan doon ng kotse. Kailangan nga doon ng kotse. Paglakad din dito. Legalist. Sipil talaga lagi na. Hindi, napanood nyo na dito pala dito. Hindi ko lang kung bakit nakalala. Yung isa sa tama pa. Tapos sabi ko, libre mo lang alam ko. Mama mo. Mama mo. Madaming pera, ilasapay. Ilasapay yung madaming pera. Sabi na magdala.
Sound testing. We'll check. Testing 1, 2. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa mga online. Welcome po sa Father's House Christian Center. Ay papasumula na sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Awit tayo sa Diyos. Nasa musilang awitin. Awit na ng Panginoon. Walang imposible sa ating Panginoon. Sa pangilinan ng Diyos. Ang kanyang pangalan. Hallelujah. At magpasalamat sa Kanya sa araw-araw. Wala kang Lord sumag. Hallelujah. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya niya gawin lahat. Yes, Lord God. Kahit sa tingin mo, kahit
pag-ibig, hindi ko kaya suka. Ang pag-ibig ng Panginoon, ang pag-ibig ko, Jesus, iyong bigay sa akin. Tayo magpasalamat sa aming Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Wala ibang nagmamahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya, ako'y sasaya sa piling mo. Salamat, salamat, Panginoon. Pagpasan. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling ng Panginoon. Ako'y magsasaya sa piling mo. For the last time, ako'y magsasaya sa piling mo. Hingala ng Panginoon, palakpakan ng Diyos. Hallelujah! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory, glory to God Almighty. Salamat, Panginoon. Praise the Lord. Awit na si Diyos. Ang malumanay na wiki, namitin natin po ng Lord. Sinasama. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Nasa puti ako'y sinamo, linis at binago, walang kasing-dakila. Ang pag-ibig mo, Jesus, di ko malilimutan. Ang iyong mga kabutihan, habang ako'y nabubuhay, ito ay taglay. Lagi ko'y sambit ang papuri, ang puso ko'y umaawi. Diyos noon at magtanpaman, dakila ang iyong kabutihan. Di ko malilimutan tuwing ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagkukumbaba, aking sinasabi. Taas natin ang Panginoon. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Isang Panginoon, Panginoon, ang buhay ko'y kalakasan, ang buhay ko'y kalakasan, sa'yo lamang ilalaan bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Di man sapat upang maiganti ang lahat kong inaari. Diyos buong pagkukumbaba, aking sinasabi. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo
Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Para sa ating announcement, prayer request, meron po tayong worship schedule, ang ating morning prayer, morning devotion from Monday hanggang Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, Sunday school, 9 a.m. sa pagtuturo at pag-aaral sa salita ng Panginoon, 10 a.m. naman ating morning worship at 6:30 p.m. ang ating evening worship ng linggo ng gabi at meron din po tayong evening service. Every Wednesday ang ating midweek service natin. Pag-pray din natin ang ating bansa, ang Pangulo President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., pati na rin mga government officials. Dalangin din natin ang mga namumuno sa bansang Pilipinas, magkaroon din ng kaisang sa gobyerno at ang salita ng Panginoon na maghimasyo sa kanilang mga buhay. Pag-pray din natin ating mga church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sama din natin Pastor Harold Warner, Pastor Tom Peng, Pastor Richard Luby, Pastor Paul Stevens, at pag-pray din natin ang ating national leaders dito sa bansang Pilipinas, Pastor Boyet Desipida, kasama din ng mga regional leaders, Pastor Frank Benaventura, Pastor Nalo Bogdan, Pastor Ernie Arete, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yel Sibel, at ang ating Mother Church, Pastor Rico Herrera. Dalangin din natin ang kalakasan at siglahan ng ating mga leaders, ating mga pastor. Pag-pray din natin ang mga fellow Baclaran to their churches, Pastor Mars Soriano, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Lisay, Pastor Vincent Sever, Pastor Kong Canyosa, Pastor Jim Lay de China, Pastor Sam Bulbul, Brother Jimson Caigon, Brother Noel Abarca, ng Calooca, at Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Chavez, Pastor Jess Pancho, at Pastor Nari Dumayo. Sama din natin pag-pray ang mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, ating mga kapatiran sa Vietnam, Indonesia, Japan, Laos, Pinapasulit, Panamilo, at ang ating bayan, ang Antipolo. After pag-pray din natin ang ating pastor, Pastor Luis Lucena, and Sambayan, Spiritual Breakthrough, Financial Breakthrough, Salvation and Deliverance, Solaki, Church Land Building, dalangin natin, at ang transportation vehicle ng gawain ng Panginoon. Pati na rin mga healing request, prayer request, Sister Ethel Garcia, Brother Noel Tatalo, Bocasio San Pedro, Shirley San Pedro, Lita Loida San Arturo, Pastor Tongping, nilapit na sa Panginoon kung meron mga karamdaman ngayong umaga. Pag-pray natin ang ating mga sa buhay, dalangin din natin sila mga kilala sa Panginoon, sila maligtas, ang kasama natin sa gawain ng Panginoon na activities. Ito pong darating na Sabado ang ating Jubilee Service sa Baclaran at next year ang ating Impact Team sa Upper Antipolo. At sa next month po ay kakayanan po natin ng mga announcement sa ating pastor. Praise God. Sa bago tayo lumapapasok sa pangbago Panginoon, tayo mananalangin sa mga tayo natin kapatid, Brother Delta, at bago tayo mananalangin sa pagbuhin natin para po ang Panginoon, taas natin ang Diyos. Praise God to Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Almighty God. Glory, glory. Hallelujah. Salamat Panginoon. Sa iyo, sa mga pangyayari sa lahat, Panginoon God. Aming Panginoon, dinadalangin Panginoon ang mga nabanggit sa harapan Panginoon God. Ang aming bansa, Panginoon, dalangin namin Panginoon ang aming pagsama at pagkilos mo Panginoon. Ikaw ang matas Panginoon sa aming bansa, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin Panginoon ang may mga karamdaman dakilang Diyos. Alam namin sa mga oras at Panginoon, yung silang ipinagalit Panginoon sa pangalan ni Jesus, Lord. God, nadalangin din po namin Panginoon ang aming mga international leader, national leader. Dalangin namin Panginoon na gawin mo silang gamitin ang kanilang kalusugan Panginoon God. Lord, dinadalangin din po namin ang aming Mother Church Panginoon. Dalangin namin Panginoon God, ang namumuno sa lugar na namimilkod Panginoon God, yung samahan na kilang Diyos. Lord, dinadalangin din po namin Panginoon ang pangangailangan ng Antipolo Panginoon God. Patuloy kang magbangon, magligtas ng mga kaluluwa Panginoon God, ang mga kabataan, mga pamilya, mga usapang tahanan, Panginoon, alipin ang kasalanan, Panginoon, magbangon ka dakilang Diyos, katagpuin po, Panginoon, ang mga pangangailangan, Panginoon, ng mga anak dakilang Diyos. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon God, ang pagsama, pagministeryo mo, Panginoon Lord. Kumilos ka, Panginoon God, ikaw, Panginoon, ang mangusap, Panginoon God. Buksan mo ang isipan namin, Panginoon God, at ang puso namin, Panginoon God. Makalaya kami, Panginoon, sa gabos ng kasalanan na kailangan Diyos, ito po, Panginoon, sa dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus name, O Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo magkagaba sa isa't isa. Magkabayan tayo. Hallelujah. Magkaustan. Kita ang Panginoon sa Father's house.
isang magandang umaga sa inyong lahat. Pagkalagi kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa ating ilang mga karagdagang pabalita, so mamaya ay punta tayo sa pantay. At ating papantayin ang kanilang mga puso, ang bagong daan ng buhay nila ay mapantay para sa Panginoon. So, kanalangin natin, those, baka mga Reyes family na maging kung magkaroon ng outreach na church sa lugar na yun. So, panalangin natin sa Panginoong Diyos. May GIL doon. Nakita nyo ba yung GIL doon? Malapit sa inyo, walking distance lang eh. Nakita nyo yung GIL doon? O hindi nyo recognize, hindi nyo alam na GIL yun. Narito, may pagpapunta doon sa inyo, nasa parte ng kanan. Ilang church yung nakita ko doon bago sumapit ng basketball court. So, nung natin ko nga kaibigan, nung panahon na yan, narito pa yung tatay ni Cha ay ako'y nakapag-deliver doon sa yung dahil may-extrahan ko yung driver kasi yung tatay nun eh. Yung tatay niya na Cha. Na-extrahan ko yun dahil sa akin inano over yung sasakyan ay nag-deliver doon ng mga gamit doon sa mga books, tamod, doon sa school. Dahil may school doon eh. Kaya nung pumasok ako doon, kita ko na agad ang dami ng tao. Sabi ko, sana magkaroon ng gawain dito. Hindi ko na nakalain mga titira pala mga Reyes ko sa lugar na yun. So, yun lang ang nating pabalita. Mamaya, alis tayo dito, mga alas 3, punta tayo doon. Ang problema natin ay sasakyan. So, ay nag-voluntaryo naman si Erdan na pwede daw siya, pwede daw siya mag-palik po na. So, baka siguro pahatid na lang kami sa inyo, Pilipos, hanggang doon sa may pagbabago sa inyo. Yung pagbabago sa inyo doon, sa Juan. Kasi ano pa yun eh, simentado pa yun eh. Pagdating nyo sa may sulit, doon na lang kami pagbaba. Magmamarcha na lang kami doon. Iikot kami, parang ginawa doon sa Jericho Wall. So mag-aano na lang siguro, baka makaputin na lang ni Eldan. So, sayang nga sabi ko, okay, sana kung available yung tricycle nyo doon, kakaputin na lang doon tayo doon para at least medyo makadali. Magdala ng trucks mamaya at tayo ay mag-iimbita roon. Ipanalangin natin sa Panginoon na sana ay pagbungahin ng Diyos ang kanyang gawain. Okay, so ayun, dali lang natin yung isang ano na yan. Ayan, yan, saka yan. Ito muna, pasamantala natin, gawin natin pulpito roon. Yan muna. Praise God. Ayun. Mahal naman, Gira yung gitara na yun. Ang dali niya. Okay, so yun lang ang ating ilang pabalita. Ipanalangin nga natin sa Panginoon tulad nga na sinasabi ko, gusto kong kumuha ng rospo. Ano ba yung rospo? Yung maliit na pick-up na katulad mo kay Busing na maliit na sasakyan na yung van. Isa kung kumuha ka ng badya, yung badya na mas gusto ko kayo yung rospo. Alam ko yung rospo, ang kas nga nun, nasa 200 lang eh. 200, sabi ni Busing, nakuha niya 250. Ang dealer kasi mo narito sa may Binangonan. Nakikita mo doon yung Rosco na 3-cylinder na makina.
gasoline. So, yun, yun talaga. Kasi meron na mataas eh. Na parang raptor ang itsura eh. Yun ang pangarap ko. Sabi ko sana magkaroon ng church. Kahit gano'n na lang muna. Saka na yung L300 na van, kulay puti. Kahit yun na lang muna, kaya panalangin natin sa Panginoon. Pagpalain dahil sa laki ng Antipolo, sabi ko nga kung wala pa tayo nakakawa ito, hindi pa natin naiikot ang kasululukan ng Antipolo. So may nabuksan din tayo doon sa isla, Puting Bato. Meron tayo na doon, yung tiya ni Julian ay willing na tinanggap kami doon noong Sabado. Nagkaroon tayo ng Bible study doon at ipanalangin natin sa Panginoon na kung lulubin ng Diyos ay magkaroon ng tawain. So yun ang ating plano, ang ating gagawin. Ipanalangin natin sa kalooban ng Panginoon Diyos. So lahat ng yan ay hindi magkakaroon ng katuparan. Pangarap lang yan kung hindi natin susuportahan. Yan ang ibig ko sabihin, kaya tayo lumili kung ang pananalaki. Tulad na lang kanina, gamitin na natin ang motor. Sabi ni Jay, wala nang gasolina pa, naka-reserve na yun. Okay, pilagyan ng gasolina. Yan ang ibig ko sabihin eh. Hanggang ang pagkakalawak ng gawain ng Diyos, impul kang pananalaki. Hindi mo maisusulong yan. At tulad ng natin sinabi, ang gawain ito ay hindi po sa Lucena Ministry. Nakikita ko mga church ngayon, kinakabit nila sa pangalan nila kung sino yung founder, tulad ng INC, nakalagay doon sa kanilang New Era College. Diba? New Era, binaligtad yun, era niyo yun, ibig sabihin nun, era niyo manalo, binaligtad lang yun. Sa GIL naman, may nakalagay Brother Eddie, Christian School. GIL yun, sabi ko, talaga sila, nagtatayo sila na sarili nila, ganyan ginagawa nila. At tayo po, wala pa mong balak na magtayo sa Lucena Christian Ministry. Wala po tayong balak na gano'n. Kaya sa Lucena Christian School, wala po tayong balak na gano'n. Ang balak po natin ay, ang itayo natin ay ang kalipunan ng mga taong mabubuksan at manunumbalik sa ating Panginoong Yesus. Hindi tayo magtatayo ng school. Magtatayo tayo ng mga sambahayan, pamilya na handang maglingkod sa Panginoon. Yun ang kulang sa atin. Pag sinabi mong New Era College, ibig sabihin kasi yan, na yan eh? Business na yan eh. Brother na, nakalagay brother, every Christian school, business na yan eh. Kasi kaliw ka ng school, may income yan. Hindi maaaring wala. Buti pa naman kung libre yan. Salamat sa Diyos. Walang libre school ngayon dito. Okay, so lilipong tayo ng pananalapi dahil tulad nga na sinabi ko, ang nagtatayo tayo ng kaharian ng ating Panginoon. At umaasa ako na unawaan nyo, ibig ko na tubuyin at nasa puso nyo at naintindihan ninyo kung bakit natin ito ginagawa. Kaya kayo lilipong ko ng pananalapi kayo, nawagan ko ang praise God, ang isang lalaki ng pantay. Ay, hindi pa nalagay, isa yan. Dalawa pala yan, ako marami yan. Hallelujah. Okay, so tayo po'y manalangin sa Panginoon. Lakila, tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Hinihingi ko po, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga anak. I-bless mo po ang kanilang mga buhay at katapuin mo ang kanilang pangangailangan. Ang bawat isa sa amin ay makikasangkapan ng pagsulong mo, dakilang Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Awitan natin isang pang Panginoon. The time to be happy is now. Praise God.
ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Pasensya na po kayo. Halos mahigit 1 linggo na, 2 linggo na yata na hindi ako pinipigilan ng upo at pabalik-balik na sakit ng ulo. Amen. Kaya kahapon, talagang hindi ko matigilan. Sumigaw tayo sa palengke na naman dahil napapagpag ang puso ko. Dito kasing 21 o 22 yun, nagkaroon pala ng rally dyan. Doon sa Kalesa, yung kung saan ikinasansin ng Hazel, yung natrabesa pa yun. Andun sila, ang dami, puro kabataan. So, ang babata, ang sinisigaw nila, ibagsak si Marcos, ibagsak si Sara Duterte. Ang babata pa, kaya kami napagbag ng kalooban ng sabi ko, sinong gumagamit ng mga tao dito, mga kabataan, pinibrainwash kasi ang isipan nila. Kaya sabi ko mga kagabi, hindi na pakilansawa. Para kung pa ni Marcos, puro na lang ang sinisigaw ninyo, puro bagsak, palitan. Ang dami nang naipalit. Hindi kayo nasiyahan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang sigaw ninyo. Palitan. Sabi ko, ang sinang dahilan niya, bakit walang pagbabago, ay bunga ng kasalanan. Sinabi ko rin, ang pagbabago hindi dapat magsimula ay sa Malacanang. Yan yung nagsisimula ay sa individual na tahanan ng bawat isa. Sabi ko, sigaw kayo, ibagsak ang palitan ng mga magnanakaw. Sabi ko, sisigaw-sigaw kayo, wala pa magnanakaw sa inyo. Hindi rin siya na yung salita ko. Wala pang magnanakaw sa inyo. Ang dadaya na ng mga timbangan ninyo. Inabawasan nyo na isang guhit, tapos sisigaw-sigaw kayo, mga magnanakaw, o palitan. Sabi ko, ang tunay na problema, sabi ko, hindi lang sa Malacanang. Nasa individual yan, nasa lahat ng lugar ang mga magnanakaw. At hanggat ang tao hindi nakakakilala sa Panginoon, hindi mababago ang ating daigdig. Okay, so, kita ko, randam yung ano nila, seryoso sila, randam yung mukha nila, talagang sumasangayon sila kasi napapanahon, napakagulo na ng mundo natin. Okay, tayo po ay makibukas sa aklat ng Honas. Balikan natin yung aklat ng Honas. Pero bago po natin pasahin, pwede ba maayano natin yung... Alam nyo, nung unang nababasa ko yung aklat ng Honas, ang pagkaunawa ko, sabi ko, totoo kaya yun? Pwede bang talaga ang tao inunurin ng isda? Ano nangyari? May aktual na pangyayari na meron talagang tao sa lunok ng isda. Hindi nga lang tumagal ng 3 araw. Si Honas 3 araw eh. Ibig sabihin posible. Tingnan natin nga, panuulin natin. Maliksi lang naman yan. Seconds, tumagal siya sa bibig ng isda. So, ibig sabihin, ang aklat ng Honas, ang kasaysayan ni Honas ay hindi isang myth, hindi isang alamat, kundi totoong nangyari. Aklat ng Honas sa chapter 1, verse 12, and then talong tayo sa verse 14 to 15. Yan ito ang sinabi ng salita ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, ako'y inyong buhatin at ihagis ninyo ako sa dagat
Sa gayon, ang dagat ay tatahimik sa inyo, sapagkat talastas mo na dahil sa akin dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Kaya't sila nagsidaing sa Panginoon at nagsabi, ipinamanik namin sa iyo, O Panginoon, ipinamamanik namin sa iyo, huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Dahil yung mga tripulante ng barko, natatakot sila na yung siho na itapon nila sa dagat. Siyempre, buhay nga naman yun. Kaya sabi nito, at huwag mong ihulog sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ikaw, O Panginoon, iyong ginawa ang nakalulugod sa iyo. Verse 15, last verse, sa dalit na nilang ibinuhat si Jonas at inihang sa dagat at ang dagat ay tumigil sa kanyang buo. Praise God, tayo'y manalangin, datila at dapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. God, ang dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo at pahiran mo ng iyong banal na Espiritu, ng iyong salita sa oras na ito, God. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Kanina si J.R. Panay, ang banggit niya, natuturo siya kanina, lagi nang binabanggit ng God's will, kalooban ng Diyos. Binabanggit na lagi. Kaya ako'y natayo ko doon, nasabi ko, ang ano talaga, ang nagpapatakbo talaga ng church ay Diyos. Kaya pinatutok na yung tinuturo niya at yung aking pangangalan na yun, kaya sabi ko talagang Diyos ang nag-arrange kung paano tumatakbo ang church. Salita niya talaga ang kaya nga minsan pag tinatamaan tayo, ang isip natin, nakatama na naman si pastor. Hindi natin naiisip yun. Lahat ng sinasalita rito, hindi ito magbibigkas kung hindi ito ipinahintulot ng Panginoon. Yan na, kung mangusap sa paksang, why do you need to throw it away? Bakit kailangan itapon? Bakit kailangan itapon? Una, nais ko munang bigyan ng pansin, tingnan natin muna, pagkaralan natin ang katayuan ng taong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Tingnan ni J.R. kanina, nagpapaalam pero naka-impake na pala. Naka-check-in na pala doon sa airport yung kanyang gamit. Tumatawag kay Pastor, ano po ibig sabihin? Ang katayuan ng taong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, kung ating bibigyan ng pansin, parang kaya nasabi ko, minsan may mga tao nagsasabi na isang myth o alamat lang ang aklat ng Jonas. Kasi ang sabi doon, siya'y iniluwan ng isda sa tuyong lupa. Dumating din sa isip ko yun, paano nangyari yun? Nasa dagat siya. Paano yung isda nakapunta doon sa tuyong lupa? Ibig sabihin, umusad pa sa lupa yung isda, naglahat papuntang Nineveh. Pero ipakita mo yung mapa natin para makita ninyo yung ating nais sabihin. Makita natin. Yung mapa na. Yung isa, yung una kong inano yan. Mas maganda sana doon sa tablet ko Kaya lang ito po kasi sige, isulo mo ka. Tignan nyo dito. Taas mo. Ito ang musol sa ngayon, pero yan ay hindi ko yan. Yan po ay lupain ng Assyrian. Tingnan mo kung paano, ito lang yung maliit na lawa. Yan ay mo kapataas. Yan. Yan ang niya. Hindi mo talaga. Kahit kaliitin mo na lang para makita natin na gusto yung kabuuan ng Yo! Parang hindi yata na. Iba pa yan. Iyan mo muna. Mamaya mo na lang ibalik. Yan. Okay. Yan mo muli. Iyan mo siya ng buo na lang. Kaliitin mo na lang ganyan. Di ba papaliit yan? Yan. Ito yung Nineveh. Dito sumakay. Ito yung Joppa. Diyan sumakay si Jonas ng barko. Tingnan ninyo, dito siya pinapupunta. Pero tingnan mo kung anong ginawa ni Jonas. Sa halip na pumunta siya dito, pinunta niya, ang punta niya papunta ron, sumakay siya ng barko.
papunta roon. Kaya doon mo makikita na tao talagang humihiwalay, ayaw ng kalooban ng Diyos, talagang pasalungan. Kung ang Diyos ay nasa lugar na yun, doon siya pupunta. Talagang palayo. Dahil ayaw niya sundin ang kalooban ng Diyos. Tingnan mo, sunod mo yung isang ano ka? Yung isang pinadala ko, yung kasunod niya. Ito po yung ito yung Tarsis. Sa ngayon yan po ay Algeria o Tunisia. Yan ang Tunisia. Ito po yung Libya. Pinalat po tayo, dyan makapagtrabaho. Ito ang Cairo, ito po ang Egypt. Dito siya sumakay. Tingnan mo yung kanyang nilakbay. Papunta doon. Yan po ang Tarsis. Yan. Ito yung Joppa. So, paano siya napunta dito sa Nineveh? Itong Nineveh na ito, katuyuan niya, puro kalupaan niya. Dito po ang Kuwait, at dito ang Iran. Ito ay Mesopotamia, at dito si Abraham. Paano siya napunta doon? Wala naman dagat dito. Nakukuha niyo ba yung dito sabihin? Ang sabi kasi doon, iniluwa siya ng isda sa tuyong lupa, at pagkatapos nun ay siya'y nangaral. Hindi natin bakit kung titignan kasi natin, parang ang bilis. Pero hindi po yung ganun kadali. So, ibig sabihin na siya umakay ng barko, siya ang nagbayad noon. Hindi ang Diyos ang nagbayad, siya ang nagbayad noon para maging magulo ang buhay niya. Ang sabi rito, inaakala niya, dito siya pinapupunta, inaakala niya matatakasan niya ang Diyos, naglakbay siya dito at sa kalagitnaan nitong Mediterranean Sea. Ginulong ng Diyos at halos lumubog ang barko sa lakas ng bagyo. Dito siya pupunta eh. Maaaring dito siya itinapon ng mga tripulante. Kaya mula dito, ibig sabihin niyan, ibinalik siya ng isda papunta dito kung saan siya sumakay. Ako niya ibig ko sabihin. Hindi doon. Kasi pag inisip ko, tamaan doon ka agad siya, pagkuha ng isda, nandito agad siya, wala pong agad dyan. Kaya kung bibigyan natin ng pansin ayon sa mga dalubhasa, ang layo nitong Nineveh sa palibot ng dagat na ito, dito pa sa partikin ng dagat na ito, 3,000 kilometers. Napakalayo. Kaya ibig sabihin, paano siya napunta doon kung iniluwa siya ng isda? Ibig sabihin nun, dito siya sumakay, papunta roon, tinapon siya dito, ibinalik siya ng isda, papunta dito. So, nakuha niyo yung ibig ko sabihin. So, ibig sabihin niya, kapag lumalayo ka sa kalooban ng Diyos, doon ka pa rin ibabalik ng Diyos. Kaya sabi rito, Jonah chapter 2, verse 2, at ganyan sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sion at ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. Yan ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Sa verse 10, at ang Panginoon ay nagsalita sa isda at iniluwa si Jonas sa tuyong lupa. Pansinin natin, ito binasa ko sa Jonah chapter 2 verse 2. At kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon dahil sa aking pagdadalamhati. At siya'y sumagot sa aking mula sa tiyan ng Sion. Sa halip na sa tiyan ng isda, ang sinabi rito, at siya'y sumagot sa aking mula sa tiyan ng Sion. Ano ibig sabihin? Ang Sion po, ibinaluan na ito nung una, ang Sion ay lugar ng mga patay. Yan po ay wikang Hebreo. At pag sa wikang Greek, sa bagong tipan ay Hades. Yun ang dito naman ay Sion. Ibig sabihin, ang isang tao pala, kapag tumakas, lumalayo sa kalooban ng Diyos, ang tingin ng Diyos talaga sa kanya, patay. Eh, hindi sinabi ng Bible na siya'y nasa tiyan ng isda, kundi ang sabi ron siya'y nasa tiyan ng daigdig ng mga patay. Kasi ibig sabihin ng Sion, lugar ng mga patay. So, ano ibig sabihin nun?
Ibig sabihin nun, itinuloy na siya ng Panginoon ng patay. Kaya na lang, kasi ang tutulong nasa pinan siya ng isda. Kaunting ano na lang eh. Kaunting oras na lang. Marahil minuto na lang, lalabas na siya sa puwit ng isda. At paglabas niya sa puwit ng isda, fertilizer na siya sa mga hayop doon sa karagatan. So, ibig sabihin nun, talagang patay na siya, as in patay na siya. Pero dahil sa siya, aklay pa niya yung kuliran niya, siya na tumawag sa Diyos, give me a second chance. Kaya iniluwa siya ng isda. Pero kung hindi siya sumang-ayon sa kalooban ng Diyos, lalabas talaga na siya. Fertilizer na siya, lalabas na sa puwit ng isda. Ganun ang larawan ng tao, ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kita natin ang gulo at hindi natin maganda ang buhay niya. Praise God. Di ba saglit pa, balik natin ulit yung picture kanina, yung ulit. Ano lang akong bibigyan ng pansin. Ayan, tingnan niyo yan. Ibinalik siya dito. Oh, yun na, yun na. Sobrang. Ito yan. Tulad ng sinabi ko, ang layo nito, 3,000 kilometers mula dito. So, dito siya iniluwa ng isda. So, ibig sabihin, ibinalik siya sa dati kung saan siya tumakas sa Panginoon. Ibig sabihin, pwede naman niya itong, kung siya naglakbay kagad sumunod, pwede naman siya maglakbay dito na masigla ang katawan. Punong-puno ng sigla, malusog, maglalakad siya dyan. Wala po kasi shortcut eh, hindi yan pwede shortcut ng pagano eh. Kaya dito talaga siya magdadaan. Kaya ang kalooban ng Diyos, hindi mo po pwedeng takasan. Doon at doon ka ilalagay ng Panginoon. Ngayon, naglalakad siya dito ng 3,000 kilometro na siya'y nangihina at ang balat niya ay sunog dahil sa epekto ng acid ng isda. Halos mukha na siyang zombie, napapalong na yung buhok niya. At sa kabila ng gano'n na siya hinang-hina, ay nagpasimula pa siyang maglakbay dito para ganapin ang kalooban ng Diyos. Ibig ko sabihin, hihintayin pa ba natin na bago tayo sumunod sa kalooban ng Diyos, pwede ka naman sumunod sa kalooban ng Diyos na buo ang paa mo. Ngayon, si Jonas sumusunod sa kalooban ng Diyos na para siyang zombie. At paglakas siya doon, 3,000 kilometro, lalakarin na, ganun-ganun na siya. Samantala kung sumunod siya na po, lalakbayin niya yun na maginhawat, baka siya sisipul-sipul pa. Ako po nyo ba? May lalarawan niyo ba sa isipan ninyo? Kung ano ang katayuan ng mga taong ipinagdigigitan na yung kalooban nila. Yung po ang ibig kong sabihin. Dinanas ko yan. Nang lumalayo ako sa kalooban ng Diyos, sabi ko nga, every other day, lagi ako na-aksidente. Kaya yung pilat dito, si Jacob, hinihingi mas malaki yung kay Lolo kaysa sa akin. Malabas dito, nalabas yung puto ko dito. Sabi ko, hindi naman ako maglingkod sana sa Panginoon, hindi ko nadadanasin dito. Bakit kailangan dinasin pa natin? Yun ang ibig ko sabihin. Pwede naman tayo pumunta doon sa kalooban ng Diyos. Na hindi mo na kailangan pandanasin yung mga bagay. So, kapatid, thank you. Pangalawa na nais bigyan ng pansin, ang mali ay hindi maitatama kung walang pagtatapon. Ano ang sabi ni Jonas? Nagkaroon ng kabuluhan, pinagyo, nanganib ang buhay ng mga tao. At sinabi itong si Jonas, buhatin ninyo ako, itapon ninyo ako sa dagat, dahil ako ang dahilan kung bakit pinabak niyo kayo. Ano ibig ang nakita ko ron ay pinakita sa akin doon ng Panginoon, ang mali ay hindi may tatama kung wala ng pagkatapon.
Hindi mo po pwedeng itama ang buhay mo kung wala kang itatapon. Dapat malaman mo yun. Ulit-ulitin ko, ang mali ay hindi maitatama kung walang pagtatapon. At unawa yung ni Jonas. Romans chapter 13 verse 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksi, yung salitang iwaksi, itapon. Nga natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. Yan yung sabi na salita ng Panginoon. Matthew chapter 5 verse 29 to 30. At kung ang kamay mo, kung ang kanan mong mata ang nakapagpapatisod sa iyo, dukitin mo at iyong itapon, sapagkat mapapakinabang. May mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo'y mabubulit sa impyerno. At kung ang kanan mong kamay ang nakapagpapatisod sa iyo, putulin mo at iyong itapon, sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo'y maka sa impyerno. Salita dito ng Panginoon, itapon. Putulin mo at itapon. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng itama ang buhay mo nang wala kang itinatapon. Ibig sabihin, hindi ka pala pwedeng pumasok sa langit nang wala kang itinatapon. Kaya itatapon ka muna ito bago ka pumasok ng langit. Una, pag tama ang itinatapon, tumatahimik at pumapayapa ang buhay. Jonah 1:15. At sa gayo'y kanilang binuhat si Jonas at inihagis sa dagat at ang dagat ay tumigil sa kanyang buhok. Ayun, mapasa ko ito kung ano. Ipinakita sa atin ng Panginoon, pag tama ang itinatapon, tumatahimik at pumapayapa ang buhay. Pero pag mali ang itinatapon mo, gugulo ang buhay. Ang itinapon ni Jonas ay ang kalooban ng Diyos, di mo ba? Mali ang itinapon niya. Pinapupunta siya ng Panginoon sa Nineveh, isigaw mo roon ang habol na gagawin mo sa bayan na yaon. Subalit sa halip na sumunod, itong si Jonas, ang itinapon ni Jonas ay ang kalooban ng Diyos. Di ba ito nangyayari sa napakarami sa atin? Sa halip na itapon mo yung mga bagay na pumipigil sa iyo, sa pagsulong mo, sa pag-unlad mo sa Panginoon, ang itinatapon mo yung kalooban ng Diyos. Kaya hindi pumapayapa ang buhay mo. Ayaw mong itapon yung kalooban mo, yung self-will mo. Kaya ang itinatapon mo ay ang kalooban ng Diyos. So, nang sinasakyan mo ang kalooban mo, kumusta? Anong nangyayari? Pumayapa ba? Yun ang ipinapakita ng ating pinag-aaralan. Mayroon ba taong makapagtatawag sa ating Panginoon? Kapag mali ang itinatapon mo, tandaan mo, magulo ang buhay mo. Pero kapag tama ang itinatapon mo, papayapa. Sabi, ang dagat ay pumayapa. Dahil tama ang itinapon niya. Ang itinapon niya yung desire niya. Yung pagnanasa ni Jonas na takasan ng Diyos at pumunta ng Tarsis. Maaaring hindi mo ba nataranasan ito? Pero mahal ka ng Diyos. Pag naranasan mong magulong buhay mo, anong gagawin mo? Hindi ka pa rin makikipagpunyahi sa Diyos, makikipaglaban sa Panginoon. Magkaroon tayo ng karumunan. Uulitin ko, pag tama ang itinatapon, tumatahimik at pumapayapa ang buhay. Sa pang bagay, ang taong may pagkaunawa ay handang magkahon kahit ng sariling kaaknan. Naunawaan ni Jonas ang dahilan kung bakit may kabuluhan.
Nakita niya napapahamak ang maraming tao. Marami nang nagkakaroon ng problema, nalalagay sa mapanganib na katayuan. At unawa niya ang dahilan kung bakit yun yung nangyayari. Kaya ang taong may pagkaunawa ay handang magtapon. Pero ang taong pinabalot ng kamangmangan ng puso, hindi ang magtatapon ng kahit na ano sa buhay niya. Sa halip na itapon, yayakapin ka niya. Yun ang dapat natin maunawaan sa pinag-aaralan natin. Walang pwedeng magtapon kundi ang mga may taong may pagkaunawa at handang magtapon. Itapon mo muna yung emosyon mo. Huwag kang magmadali. Itapon mo muna yung kung ano yung mga bagay na pinapriority mo sa buhay mo. At tingnan mo kung ano mangyayari sa buhay mo. Kung naging payapa ang buhay mo, sinamahan ka ng Diyos, tama at itinapon mo. Isa pang bagay, hindi mo masusunod ang kalooban ng Diyos nang wala kang itinatapon. Dapat natin maunawaan. Wala kang sinasacrifice, wala kang itinatapon, hindi mo mararanasan. Hindi mo masusunod ang kalooban ng Panginoon. Isa pang bagay, ang kagandahan kay Jonas, alam niya kung sino ang dapat itapon. Ikaw, alam mo kung sino ang dapat itapon. Minsan, ganyan ang isip ng tao. Sana maunawaan ni brother, si pastor ay nangungusap sa kanya. Sana maunawaan ni sister yun sa krusyon. Sana maunawaan niya. Itapon na niya yun. Kasi nakikipagutan ng pagsulong ng buhay niya. Hindi niya nakikita yung sarili niya. Yan ang problema sa Malacanang. Batuhan. Ang isip lagi nila, palitan niya. Bulok yan. Bulok ang pamamahalan niyan. Kaya nga sabi ko sa palengke, kung itapon mo yung dalawang yun, yung si presidente at yung pangunahing presidente, sinong ipapalit nyo? At doon sa ipapalit nyo, nasisigurado nyo bang tapat yun? At hindi bulok ang pamumuhay nun? Sabi ko nga sa kanila, kaya huwag lumagay sa katayuan nila. Ikaw kay anak, opo, bilang vice presidente, at mayroong ng 120 million confidential fund, hindi mo kaya ibulsa? Sabi ko, sobrang ang makakatol, parang kilala mo na ang tao, hindi mo kaya gawin yun? Sabi ko nga, yung gasolina nga lamang, yung diesel, ipinaiigigi mo, ipinagbibili. Diba, kinukurak mo, hindi ka ba namumura? Kasi ganun ang kagandahan niya kay Jonas, alam na kung sino ang dapat itapon ang kanyang sarili. Hindi siya nagturo, ikaw itapon mo yan, ikaw itapon mo yun. At alam ni Jonas kung ano itatapon niya, yung sarili niyang kalooban. Yun ang mamaniwobra ng kanyang buhay. Ang dapat niyang itapon. Yun ang kagandahan kay Jonas. Alam niya, hindi lang siya may pagkaunawa kung sino ang alin ang dapat itapon. Alam niya kung sino ang dapat itapon. At ang isa pang kagandahan kay Jonas, willing siyang itapon ang kanyang sarili sa kapakanan ng iba. Tayo, pilit ba natin itapon yung sarili natin, yung self-will natin, yung emosyon natin, sa ikakatahimik ng church, sa ikasusulong ng church? Bakit ba papakialaman mo? Minsan lang tumibok ang puso ko. Ang dami na naapektuhan na ang church, naapektuhan ng ayaw ka natin itapon. Pero may panandaan niya kay Jonas, willing siyang itapon ang kanyang sarili sa kapakanan ng iba. Sumasakit na ang ulo ni pastor.
May bagyo na, mayroon na may tsunami na sa utak ni Pastor. Kailangan itapon ko na yung aking kalooban. Ang isa pang bagay na nakita ko kay Jonas, ang taong mapanghinayang sa sarili niya ay hindi magagawa itama ang sarili niya. Pag mapanghinayang ka sa nakikita mo, dapat mong talikuran at dapat mong itapon. Wala kang malutuin sa sarili. Wala kang maitapon. Yan ang dapat natin maunawaan. Pangatlo, at dito ang magtatapos, tingnan naman natin, ang pagtatapon ay pagtatalaga. Yan ang hindi natin maunawaan. Hindi ka pa nagtatalaga kung wala kang itinatapon sa buhay. Yung sigarilyo mo, palihig ka pa hanggang ngayon at naninigarilyo ka. Hindi mo lang alam, nadaanan ka ng isang kapatiran at natalawang ka, nandun ka sa sulok, kami ang susunod. Hindi mo alam. Hindi mo ka tinatapon. Ang pagtatapon ko yung pagtatalaga. Hindi mo itinatalaga ang buhay mo kung wala kang itinatapon. Nang sabihin ni Jonas, itapon niyo ako sa dagat. Nabuhatin siya ng mga tripulante ng barko. Ang isip ni Jonas, paala ka na sa katawang ito, Panginoon. Iyo na, nakatalaga na sa iyo. Yung isip ni Jonas, nabuhatin siya ng tripulante. I surrender all, my God, sa iyo na ang katawan na ito. Dahil hindi niya alam kung ano kaya hinagnan nun pagbagsak doon sa tubig. Lalo na, hindi siya marunong maglangoy. Diba? Kaya yung sinabi niya, itapon ninyo, buhatin ninyo ako, itapon nyo sa dagat, tinanggap na niya na ang buhay niya ay itinatalaga na niya talaga sa Panginoon. Ang dahilan kung bakit wala kang pag-itinatapon, ayaw mo pang italaga ang buhay mo sa Panginoon. Makikita natin yung kay Bartimeo, ilang beses ko na ginagamit ito sa Mark chapter 10 verse 50. Mark 10:50, at siya pagtatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. Yung balabal ay tinapon niya, hindi ko nito kailangan. Nakatalaga na ang buhay ko sa Panginoon. Hello? Ano na ang mga tinatapon mo sa buhay mo? Amen? Ang pagtatapon ay pagtatalaga ng buhay. Yan ang dapat natin maunawaan. Tulad ng kandila, habang tumatapon ang natutunaw niyang katawan, nabibigyan niya ng liwanag ang napakaraming tao. Siguro nakita niya ng November 1. Habang natutunaw at tumatapon ang katawan ng isang kandila, nabibigyan naman niya ng liwanag ang sangkatauhan. Yan ang pagtatalaga. Dahil ginawa siya para italaga na magbigay ng liwanag. Napakaganda ng kandila. Yan sila nilikha. Habang pinatapon nila yung natutunaw nilang katawan, yun, natumbas nun ay liwanag. Kaya sabi niyo, nasitapon niyo ako para bumuti ang kalagayan ninyo. Amen? John chapter 12 verse 24, Aklat ng Juan chapter 12 verse 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa, ngunit kung mamatay ay nagpupunan ng marami. Si Jesus yan. Yung bibi, yung butil, pag pinamalagi mo yung sa kalapon, mananatili yung isa o dalawa kung ilan ang inilagay mo. Pero pag itinapon mo yung sa lupa, tinapunan mo, uusbong doon ang katawan ng isang puno na magbibigay ng prutas. Yun yung sinabi ni Jesus dito sa binasa natin. At ang tinutukoy niya doon ay ang kanyang sarili. Ginawa ni Jesus ang mga bagay na ito, natapon ng kanyang katawan at namatay sa kapakinabangan ng nakararami. Si Pablo ay nagwika ng
Hindi ko pa inaaring inabot na tapat isang bagay ang ginagawa ko na nililipot o tinatapon ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Ano ibig sabihin dito ni Pablo? Walang hinaharap ang mga tao, walang pagtatalaga. Walang pagtatapon. Tingnan natin ang isang larawan ng pagtatalaga. Makikita natin ito sa 1 King chapter 19, verse 19 to 21. Ito yung conversion kay Eliseo. Si Isaias o si Elias ay kukunin na ng Panginoon na aakyat na siya sa langit ng buhay. Sasakay siya sa isang kalisang apoy. Kasi isa siya doon sa mga hindi nakaranas ng kamatayan. Pero nakasama ni Jesus sa paraiso. So, kailangan mayroong maging successor ng ministry niya. At ang napili niya ay si Eliseo. Tingnan niyo kung paano ang pangyayari. 1 King chapter 19, verse 19. Sa gayoy umalis siya roon at nasumpungan niya si Eliseo na anak ni Safat na nag-aaralo na may 12 parehang baka sa unahan niya at siya'y kasabay ng 12 at pinaanan siya ni Elias at inihagis niya yung kanyang balaban. Itinapon niya yung kanyang balaban. Naunawaan ni Eliseo ang ibig sabihin ni Elias. Nang itapon nito ang kanyang balaban, ibig sabihin nun, italaga mo ang buhay mo, iwanan mo ang araro mo. At ang ilang hektaryang lupa na inasaka mo, italaga mo ang buhay mo sa Diyos sapagkat tinatawag ka. Verse 20, at kanyang iniwan, pansinin ninyo ha, at kanyang iniwan ang mga baka, yung baka yun ang simbolo ng buhay na, itinabubuhay na. At tumakbong sinundan si Elias at sinabi, isinasamo ko sa iyo na pahakan mo muna sa akin ang aking ama at ang aking ina, at susunod nga ako sa iyo. At sinabi niya sa kanya, bumalik ka uli, sapagkat anong ginagawa ko sa inyo. 21, at siya'y bumalik na mula sa pagsunod sa kanya at kinuha ang parehang mga baka at pinatay ang mga yun at inilaga ang laman ng mga yamon. Yung mo, kabuhayan niya yun. Yung minuto niya. Nilaga ang laman ng mga yamon sa pamamagitan ng mga kasangkapan ng mga baka. So, talagang wala na siyang papalitan. At yung pang-alalo niya, kinuha niyang pangkatong na niluto niya, 12 niyang baka. At ibinigay sa bayan, ibinakain sa bayan. At kanilang kinain na magkakayo, tumindig siya at sumunod kay Elias at naglingkod sa kanya. Yun ang ibig sabihin ng paghahagis ni Elias ng kanyang balaban. Sa harapan ni Eliseo, ibig sabihin ng magtalaga ka ng buhay mo. Itapon mo ang hinahawakan mo. Kaya ang pagkatapon ay pagtatalaga ng buhay. Mula noon ay talaga ang buhay ni Eliseo bilang kapalit ni Elias na lalaki ng Diyos. At doon natin makikita, hindi mo talaga itutuloy, dahil sa kabla tayong mahaba, nakita natin kung paano ginamit sa makapangyarihang ministeryo si Eliseo. Patay na siya, pero ang mga puto niya nag-ministry pa. Pero isang patay na napadaig ito sa puto ni Eliseo, yung patay na buhay. Ang gandang bagay yun. Isa kang pagpapala ang taong nagtatalaga, itinatapon. Unawa niya ang pagtatapon, sapagkat unawa niya ang pagtatalaga ay pagpapala. Amen. Sa mga tao. Iyong natin ang ating mga ulo. Nangusap ako sa isa simple type na pangusap. Why do you need to throw it away? Bakit kinakailangan itapo? Una, tatayuan ng taong lumalayo sa kalooban ng Diyos. Hindi nagiging kayapa. Pangalawa, ang mali hindi maitatama kung walang pagtatapon. Hindi
pwedeng itama ang buhay mo kung wala kang itatapo. At ang paguli, ang pagkatapo ay pagtatalaga. Lord, mangusap ka sa puso ng bawat isa na iyong mga anak. Ang mga bagay na hindi ko kayang ipangusap, ikaw ang mangusap sa akin. Ikaw ang magpaliwanag. Ikaw ang bumahid ng iyong salita sa kanilang puso at ilang. God, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong mga ginagawa o God, sa pangalan ni Jesus. Ayaw natin tumayo, awitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Kapag piling natin iligid ang kalooban natin, ang buhay mo papalik-balik. Tulad ni Jonas, sumakay siya sa Joppa, tataka sa Panginoon, naging magulo ang buhay niya. Kung saan siya tumakas, ibinalik tuloy siya doon para mag-umpisa ulit. Karanasan ko ito, ang buhay ko pabalik-balik. Kaya nung kami pumunta rito, napupuna ko mag-isa relasyon namin ni Mrs. kung ano yung hindi namin mapagkasunduan yung pa rin. Sabi ko talaga ang buhay ng tao hanggang hindi ka nakakasurbay, pabalik-balik. Parang tao nasa elementarya. Kung hindi ka nakagagraduate ng grade 3, pag mag-aaral ka, balik ka ulit sa grade 3. Nandun ka na naman. Umpisa ka ulit. Ganun ang buhay ng tao. Ang masama lamang, rugi ka na, maglalakbay ka at pumupusan ng kalooban ng Diyos. Samantala kung hindi susunod ka agad sa kalooban ng Diyos, wala kang makakapintuan. Maglalakad ka ng masaya, susunod ka sa kalooban ng Diyos nang walang masalimumot, na maayos ang itsura mo, malinis ang katawan mo. Yan ang ibig ko sabihin. At mangyayari yun kung mayroon kang itatapon. Kaya pagtatapon ay pagtatapon. Sa oras na ito, may marahil ay mga nasa online na nanonood. Nais kong ipaabot sa iyo. Hindi mo katubusang maunawaan ang aming pinag-aaralan hanggang hindi mo matinatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. Huwag mong kalilimutan, iniwan ni Jesus ang langit. Itinapon niya saglit ang katungkulan niya kung ano siya o siya nasa langit. Nagkatawang tao, ipinapo sa ibabaw ng krus dahil sa pag-ibig sa iyo. Yan ang ibig sabihin ng pagtatalaga. Kaya sa oras na ito, yung natatanggap ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay mo. Ang isang dapat mong gawin, buksan mo ang puso mo at lapit mo si Jesus. Kaya kung ikaw yan, pag-uminahan kita ng isang panalangin ng pagtanggap sa mga nasa unahin, nanalangin ka ng ganito, Panginoon, inaanin ko po ang buhay ko ay pinatatakbo ko na sarili kong pagkakunawa at kaluluman. Magulo, nakakapagod, pero salamat Panginoon na unawaan ko na dapat pala kitang kilalanin. Kaya sa oras na ito, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking Diyos. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayaan kitang pumasok, maghari sa buhay ko.
sa pinakasentro ng buhay ko. At sa oras ding ito, iniigib ko, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagbabalik, makasama mo doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at pagkatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa oras naman ito, bukas ang altar. Maaaring mayroon kang itatakot, ihahandog, isusuko sa Panginoon. Bukas ang altar. Sa ika-anos, dahil katulad ng sinabi ko, pag tama ang itinatakot, pumapayapa ang buhay ng tao. So, in the name of Jesus, hallelujah. Lord of God, hallelujah. Oh, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Kaya mga bagay na hindi ko kayang gawin, ikaw ang gumawa. Nagtinis kita, ipuin mo ang puso ng bawat isa. Ipuin mo ang kanilang pagkaunawa para napalataya ang kanilang puso ng dakilang niya. Lahat ang usap na sa kanilang buhay. Lord, tulungan mo ang pinagsasabi. Tingnan mo siya ang tawag na sa iyo sa lugar. Napalataya ng hiringin. Yes, Lord, O God. Pagpalain sa nakatanong at magandang dakilang sumapos at tawas sa buhay. Patuloy na kalakas sa lugar. Gusto sa lugar na isirin na naman ang buhay. Lord, gamitin mo siya, kalawagin mo ang lahat ng buhay na naman namin, Jesus. Lord, pagpalain mo ang iyong anak. God, patuloy mo ipaunawa sa kanyang masabi na dapat niyang itapong pagkita. Alang-alang sa ibabaw na lamang ng kanyang buhay. Yes, Lord, O God, pagpalain mo ang iyong anak. God, mag-usap ka sa buhay mo. Lord, i-bless mo ang buhay niya at pagpalain mo siya. Ipayong pananampalataya ang aming panalangin. Lord, O God, i-bless mo ang iyong anak. Pagpalain mo siya at pagbigyan ng ipayong pagkalakasan. God, ipayong mo sa kanyang kasama ng kanyang. God, maraming salamat sa kabutihan mo. Pagpalain mo ang iyong anak na ilang. Lord, pagpalain mo ang mga kailangan na iyon. So, God, nangusap ka sa buhay. Ilagay mo sa laman ang puso ng tao. Ito sa kanyang hinihinga. I-bless mo po siya. Pagpalain mo ang mga panalangin. Lord, nangusap ka sa kanilang salita. Minsan pa hindi mo ang inanatahan ang Panginoon sa iyo. Patuloy na pagpalain. Buksan ang kanyang pusong pagkaunawa sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan mo. Pagpalain mo ang iyong anak na ikat Diyos. Gamitin mo sila sa iyong salita. Pagpalain mo ang iyong salita. Amen. Ay, natin lumayo. May lanalay ng Panginoon.
Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. Dismiss na po tayo. God bless you po sa inyong lahat. Amen. Praise God. Tatakasan mo ko? Eh, pakilala mo si Ellie. Paano?